Bakit ang leon ang tinatawag na King of the Jungle kung hindi naman talaga siya nakatira sa jungle? Nakapagtataka, di ba? Kaya sino ang nagbigay sa kanya ng titulong ito? At paano kung ang bansag na pinaniwalaan ng buong mundo sa loob ng daan-daang taon ay hindi pala nagsimula sa dahilan na iniisip ng karamihan? Alamin natin ang nakakagulat na kwento sa likod ng King of the Jungle. Pero bago ang lahat, baka naman pwedeng makahingi ng like at subscribe. Malaking tulong yon para mas marami pa tayong magawang mga video na puno ng kaalaman. Simulan na natin. Kapag narinig natin ang salitang King of the Jungle, halos iisa lang ang hayop na pumapasok sa isip ng karamihan, ang leon. Makikita natin ang bansag na ito sa mga aklat, pelikula, dokumentaryo, at maging sa mga logo at simbolo ng iba't ibang organisasyon. Para bang walang duda na ang leon ang tunay na hari ng kagubatan. Pero narito ang nakakagulat na katotohanan. Hindi talaga nakatira ang mga leon sa jungle. Ang karamihan sa mga leon ay naninirahan sa malalawak na damuhan na tinatawag na savanna, lalo na sa Africa. Ang lugar na ito ay puno ng damo, kakaunting puno, at malalawak na kapatagan. Dito sila nangangaso, nagpapahinga, at nagpapalaki ng kanilang pamilya. Samantala, kung may malaking pusa na talagang nakatira sa makakapal na kagubatan, yon ay ang tigre. Matatagpuan ang mga tigre sa mga rainforest at iba pang kagubatan sa Asia. Sanay silang magtago sa makakapal na halaman at mahusay silang manghuli ng mag-isa. Kaya kung ganon, bakit hindi tigre ang tinawag na King of the Jungle? Upang masagot yan, kailangan muna nating maintindihan kung bakit espesyal ang leon. Hindi tulad ng karamihan sa malalaking pusa, ang leon ay nabubuhay sa isang grupo na tinatawag na pride. Ang pride ay maaring binubuo ng maraming babaeng leon, kanilang mga anak, at isa o ilang lalaking leon. Ang lalaking leon ang karaniwang nagtatanggol sa teritoryo laban sa ibang leon at sa mga banta. Siya rin ang may makapal na balahibo sa paligid ng ulo na tinatawag na mane. Dahil sa laki at anyo nito, para itong natural na korona. Kapag nakakita ang tao ng isang malaking leon na may makapal na mane, madali itong maiugnay sa isang hari. Ngunit may isang bagay na malamang na ikinagugulat mo. Bagamat ang lalaking leon ang madalas na nakikita bilang pinuno ng pride, ang mga babaeng leon ang kadalasang nangangaso. Mas mabilis sila, mas mahusay makipagtulungan, at sila ang kadalasang naghahabol ng mga hayop tulad ng zebra at antelope. Samantalang, ang mga lalaking leon ay mas nakatuon sa pagprotekta sa grupo at sa kanilang teritoryo. Ipinapakita nito na ang pagiging hari ng leon ay hindi lamang dahil sa lakas. Malaki rin ang papel ng kanyang anyo, pag-uugali, at paraan ng pamumuno sa kanyang grupo. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan kung bakit naging hari ang leon ay hindi nagsimula sa kalikasan. Nagsimula ito sa kasaysayan ng tao. Libu-libong taon nang nakalipas, hinangaan na ng iba't ibang sinaunang sibilisasyon ang leon. Sa Egypt, simbolo ito ng kapangyarihan at proteksyon. Sa Persia, ginagamit ang leon bilang tanda ng lakas at katapangan. Sa India, lumilitaw ang leon sa maraming sinaunang kwento at sining. Sa Europa, inilalagay ang leon sa mga eskudo, watawat, at simbolo ng mga hari at kaharian. Kapag gusto ng isang kaharian na ipakita ang kanilang tapang at kapangyarihan, madalas nilang piliin ang larawan ng isang leon. Dahil dito, unti-unting nakilala ang leon bilang hari ng mga hayop. Hindi lang sa mga simbolo lumaganap ang ideyang ito. Malaki rin ang naging papel ng mga sinaunang kwento at pabula. Sa mga kwento ni Aesop, madalas na inilalarawan ang leon bilang pinakamakapangyarihang hayop. Sa iba pang mga alamat mula sa iba't ibang bansa, ang leon ang madalas na pinuno na sinusunod o kinatatakutan ng ibang hayop. Paulit-ulit itong nabasa, naikwento, at naituro sa loob ng napakaraming henerasyon. Habang lumilipas ang panahon, hindi na kinuwestiyon ng karamihan kung bakit leon ang hari. Tinanggap na lamang ito bilang isang katotohanan. Pero narito ang pinakamalaking revelasyon. Ang bansag na King of the Jungle ay hindi talaga nangangahulugang hari ng makapal na kagubatan.
Noong unang panahon, ang salitang jungle ay mas malawak ang kahulugan kaysa sa ginagamit natin ngayon. Sa maraming lumang aklat at kwento, ang salitang ito ay ginagamit upang tukuyin ang mababangis at ligaw na lugar kung saan naninirahan ang mga mapanganib na hayop. Hindi lamang ito tumutukoy sa rainforest o makapal na gubat. Kaya kahit ang leon ay naninirahan sa savanna, hindi ito naging hadlang upang tawagin siyang king of the jungle. Sa madaling salita, ang bansag ay nabuo dahil sa kasaysayan at kultura, hindi dahil sa tunay niyang tirahan. Ngayon, balikan natin ang isa pang tanong na madalas pagtalunan. Mas malakas ba ang leon o ang tigre? Sa katunayan, walang simpleng sagot dito. Ang tigre ang pinakamalaking uri ng malaking pusa sa mundo. Karaniwan din itong mas mabigat at mas malakas ang katawan kaysa sa leon. Samantala, ang leon ay sanay mamuhay at makipaglaban bilang bahagi ng isang grupo. Mas bihasa siya sa pagtatanggol ng teritoryo at sa pakikipaglaban sa ibang leon. Magkaiba rin ang kanilang tirahan at paraan ng pamumuhay. Ang tigre ay umaasa sa pagiging tahimik at pagtatato sa kagubatan, habang ang leon ay umaasa sa pagtutulungan ng pride sa malalawak na damuhan. Dahil magkaiba ang kanilang kapaligiran at kakayahan, mahirap sabihin kung sino ang tunay na mas malakas. Ang bawat isa ay mahusay sa mundong kinabibilangan nila. Kaya kung babalikan natin ang pangunahing tanong, bakit ang leon ang tinatawag na king of the jungle kung hindi naman siya nakatira sa jungle? Ang sagot ay dahil ang bansag na ito ay hindi nagsimula sa siyensya. Nabuo ito mula sa libu-libong taon ng kasaysayan, mga simbolo ng mga sinaunang kaharian, mga pabula, at mga alamat na paulit-ulit na ipinasa sa iba't ibang henerasyon. Ang makapal na may ng leon, ang kanyang tindig, at ang pagtingin ng tao sa kanya bilang simbolo ng kapangyarihan ang dahilan kung bakit siya kinilalang hari ng mga hayop. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang King of the Jungle, alam mo na hindi ito tumutukoy sa tunay na tirahan ng leon. Isa itong titulong na buo sa mahabang kasaysayan, kultura at imahinasyon ng tao. At yon ang dahilan kung bakit nananatili itong isa sa pinakasikat na bansag sa mundo ng mga hayop. Kung may bago kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nakakatuwang kwento at kaalamang nakabatay sa kasaysayan at siyensya. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating video.